Tagal ng loading. So, recorded na po yung ano natin today, yung discussion po. And ito nga po, i-discuss ko ang ingay pa dito. Yung principles of law. Hello po. Hindi mo pwedeng magamit yun, hindi ma-refute kayo number mo? Ay, hello po, sir. Yung questionnaire po natin sa Google Classroom, nakapin po yung link ng classroom po natin. Once na i-open po yung classroom, pwede mo po siya ma-access po sa web browser po. Or para mas madali po, ida-download niyo po yung Google Classroom. Ayan po. So kahapon po, nagano po tayo kahapon ng fiscal organization and nabanggit po natin na si LGU po is may power po siya to create sources of revenue. So sa mga nakasagot na po sa questionnaires po kahapon, marami kayong nasagutan siguro na maraming mga tanong doon na related po sa mga sources of income. So, yan po isa sa power ni LGU. Tapos yung revenue na yun yung task, ang task naman ni treasurer is yung talaga, yung revenue raising talaga, yung tinututukan ni treasurer. So part ng function ni treasurer yun na i-over action ni LGU. So ito yung naman for reading lang din kasi na-discuss na natin kahapon. So ulitin lang po natin yung fundamental principle po to, nabasa na po natin, na-discuss na po natin to kahapon. So ayan, each LGU shall have the power to create its own sources and to levy taxes, fees, and charges. So of course, yun nga po, subject to the provision of the code consistent with the basic policy of the local autonomy. And tapos, such taxes, fees, and charges are exclusively to the local government. Na-discuss na po natin ito kahapon. The revenue collected pursuant to the provision of the LGC shall inure solely to the benefit of and be subject to disposition by the LGU levying the tax. So limited lang din po siya doon sa LGU na sa concerned LGU. Kung sino yung nag-collect, si LGU din po yung nagde-dispose ng local fund. So local revenue is generated from sources authorized by law. So na-discuss na din natin to na dapat yung collection na na-generate ni LGU at saka yung i-collect lang ni TRES is authorized by law or meron talaga siyang ordinance. Tapos, dapat nga po, acknowledge siya properly. Yung pag-acknowledge ng collection is through, yung pag-i-issue po ng OR. So, na-discuss na natin to kahapon. Then, all monies officially received by a local government officer in capacity or any occasion shall be accounted for as local funds. So, ayun, na-discuss na din ito natin kahapon. Yun nga sinasabi ko, paulit-ulit na lang kasi hindi ko alam bakit ganyan si Elton pag-prepare. Yung parang may summary na siya, tapos inulit na siya sa book 2 or book 3, ganyan. So, pabalik-balik siya. So, pag nabasa niyo talaga si Elton from book 1, 2, 3, 4, parang isang book lang talaga siya na dapat parang na-segregate lang siya. So, mas mabuti yung dati, yung sa Bolt. Kasi yung sa Bolt nga, yung Melto dati, parang 2 books lang siya. Kaya ngayon, naging 4 kasi sinisegregate siya. Pero yung discussion, pabalik-balik.
Ha? Yan. Kaya kung nabasa nyo yung LTOM, ano lang, para na siyang naging, ano nyo, parang review na din siya sa sa book 1 na binasa nyo. So, ayan. So, fundamental principles of taxing and other revenue-raising power. Kahapon po, diniscuss po natin yung fundamental principle for yun. Ginagamit yung parang pinaka main principle in preparing and collecting po ng local funds. Ha? Ito naman, taxing power. Ito naman yung principle ni taxing power. Principles of taxing and other revenue-raising power. So, taxation shall be uniform in each local government unit. Since govern po tayo ni Section 130, since lahat po ng LGU is governed by the LGC po, kung ano po yung tax or yung mga revenue raising or yung right authority lang po na na diniscuss doon ni LGC, same po yan, applicable po siya sa lahat ng LGU. So for example, sa LGC, kung sinabi doon na yung tax na itatax nga po sa yung parang tarifa ba, hindi siya tarifa, ano ba yung term? Pag sinabi niya na ito lang yung limitation mo, for example, limit mo is 1%. So sa lahat ng LGU din, applicable sa kanila hanggang sa limitation lang. So dapat, kaya sinasabi na uniform siya sa lahat ng local government unit. So walang government unit na mas nagko-collect na mali kung sa atin yung sinabi na professional tax is 500, tapos sa kanila 600, 700, 800. Kasi hindi pwede yun. Kasi nakasulat yan kung ano yung lang yung limit ni LGC. So yan lang din yung susundin. Bababa pero hindi lalagpas sa limit na siniset po ng LGC. Kaya sinasabi po na si taxation, uniform po siya sa lahat ng local government units. Tapos, number 2, taxes, fees, charges, and other impositions shall be equitable and based as far as practicable on the taxpayer's ability to pay. So yun nga po, yung taxes po and fees, charges na dapat po i-impose ni LGC o ni LGU should be equitable or yung kaya lang ni taxpayer na bayaran. For example, may mga may mga sineset din na bracketing kung minimum wage earner ka, yung mga ganyan po. Ano to general principle po to ng taxation po natin at saka ng LGU ha. So hindi siya pwede pag sinabi ni taxpayer na hindi niya to kayang bayaran, hindi mo po siya mapipilit na bayaran niya talaga lahat yan. Kaya may pwede siyang mag-partial, ayan. So hanggang sa lang talaga kaya niya pong bayaran. Then be levied and collected only for public purposes. So nadaanan na natin to kanina kahapon sa fundamental principles na yung nako-collect po na taxes po ni LGU should be spent lang for public purposes. Hindi po siya pwedeng, like for example, magbibigay po kayo ng sa mga private establishment na hindi siya anong tawag diyan, hindi siya social service or yung nagkapagbibigay ng mga sa mga tao ni LGU. For lang talaga siya, for public purposes. Kung lang yung nasa appropriation po natin. C, not be unjust, excessive, oppressive, or confiscatory. So, dapat self-explanatory na po yan. So, dapat hindi, po siya, justifiable yung taxes, fees, charges na ini-impose po ni LGU. Take note nyo pala to kasi lalabas to sa exam. Itong fundamental principle niya. So same pa rin po same sa mga example, for example dun sa local treasury, binibigay po siya yung
yung data, binibigay po itong fundamental. Tapos may isa doon na hindi kasama. Yun yung pinipili nyo, yung exemption. Or baka magbago isip ng tagagawa kasi masipag talaga yung gumawa ng questionnaire nyo this exam, baka isusulat niya doon majority yung mali, tapos yung pipiliin nyo is yung tama. Ha? So, familiarize nyo to, i-familiar or i-memorize nyo talaga kasi mabukish yung talaga, mabukish si LTUM. Mabukish siya na exam. So, not be contrary to law, public policy, national economic policy, or in restraint of trade. So, again, dapat inline pa din po siya sa batas po natin, yung pagko-collect po ng mga taxes, ha? Hindi po siya basta-basta talaga na nagko-collect na lang, tapos illegal pala siya. So, ganyan. Then, collection of taxes, of local taxes, fees, charges, and others shall be in no case be let to any private person. So, ito po talaga is applicable to talaga dun sa budget. Sa budget po talaga to. So, hindi po talaga siya pwede. Yung nako-collect, yung kay Tres, ibig sabihin po nito is, pag ikaw si collector, pag ikaw si Tres, hindi mo po pwedeng hirap magtagalog. Hindi mo siya pwedeng i-task or iutos sa tao na hindi po connected kay LGU. So, dapat dun lang sa collectors, sa mga banded collectors lang. Sila lang po yung allowed mag-collect po ng mga taxes and other sources of income. Ha? Hindi mo po siya pwedeng iutos sa private na tao. For example, ikaw si Tres, tapos hindi mo siya kayang i-collect kasi may lakad ka. Tapos uutusan mo yung kapatid mo mag-collect. So, umupo ka muna dun, mag-collect ka ng tax or kasi may mga yung LGU, yung function ng mga collectors, hindi lang po siya hanggang sa LGU office po, ha. Kasi may mga LGU na may mga fish port, may mga economic enterprise nga po. May mga market, may slaughterhouse, may parking lot. So, may mga collectors po tayo na naka-assign po. Ha? So, hindi hanggang sa loob lang talaga ng LGU yung function ng Treasury Office. As long as may mga sources of income kayo na required talaga na nag-field yung mga collectors niyo po. Ha? In no case can the national government share in local taxes if it is provided by law. The Constitution provides that local taxes, fees, and charges shall accrue exclusively to the local government. So, lahat talaga ng tax sa local government nag-a-accrue. So, kay local government lang yan. Para sa kanya lang yan, ha? So, each local government unit shall file as per evolve in a progressive system of taxation. So, progressive po, meaning, direct relationship po siya sa, ano ba meaning ng progressive? Nakalimutan ko, hindi pala ako nag-review. Kasi yung progressive system, kasi hindi ko kasi nalabas yung mga notes ko. Sorry na po kayo, isipin ko na lang siya kasi ayoko namang maiwan sa may ma-left pa. Sa progressive system is para yung relationship is proportion sa collection mo po. Pag mataas mo, makalimutan ko kung ano yung i-compare sa progressive. Babalikan ko na lang later. May sana ba yun, sister? Ayan. Pag income increase, nag-i-increase din yung tax. Yun pala. Thank you po, Ma'am Carila. Sorry, nakalimutan ko talaga. Parang na-blackout ako ngayon sa pagmamadali. Tapos, hindi pa talaga ako nagbihis. Napakapawisan ko pa po. So, yan po yung progressive. So, as income increases, the tax rate increases. Wala kasi akong notes, wala akong kodigo today. So, prepare ko lang siya agad yung slide na i-discuss ko. Kasi alam ko,
for now, ang dami niya talagang nagsagot sa sa sources of income sa quizzers po natin. So, ayan. Ayan, meron pala sa next slide. Ano ba yan? So, progressive is one where the tax rate increase, the tax base increases. Ayan, meron pala sa slide. So, hindi ko siya na-next. Ayan pala. Hindi ko talaga ni-review yung slides ko. Kasi sa sobrang busy. Sorry po talaga. Pero, may final coaching pa naman tayo. Babalikan naman natin to. Pero sana lumabas din to sa exam kahit yung definition lang ni progressive tax, at least may experience. Nala, yun yung question na hindi nasagot ni coach. Ayan. So, ito paulit-ulit na to. Ayan, exercise the power to levy tax. So, ano nga po, yung i-discuss ko later kasi yung dito, ayan, paulit-ulit na yan. Baka may mga na chat down na nga kayong mga question diyan. Kasi nakaka-boring paulit-ulit basahin to. Kasi niya to, nabasa niyo na to previously. Ano, paulit-ulit lang siya. Nasa din to makita niyo to sa sa LTOM, pabalik-balik. Kasi yung slide, yung guilty talaga ako na tong ginawa ko pong slides is parang pinalaki ko lang yung font ng nasa LTOM. So, kinuha ko yung pinakano ng per section niya. So, LG may say the power to levy tax, your charges, base or subject not are listed in the LGC or others NIRC. So, yan po yung limitation ni LGU. So, kung ano man yung mga taxes na nandun po sa provision ni NIRC, yun po yung limitation ni LGU. Hindi po yun pwedeng i-impose ni LGU. Yung ini-impose po ni LGU is yung mga provision na wala po sa NIRC. Collect charges with the cost of regulation. Yan. Di na to. Di ko alam kung bakit na-highlight ko to. Pero parang isa to sa lumabas sa section. Yung hinahanap dito is yung exact na section number. Itong section 147 LGC. Kung ano yung nakalagay sa section na to. Tapos may nakasulat, pipiliin niyo siya. So, si Section 147, yung state, sinabi lang po doon is, the city and municipality may impose and collect such reasonable fees and business and occupation except to the province in Section 139 of the LGC on the practice of any profession. Kasi may sinamaria ko dito sa sa mga next slides po natin na yun po yung parang summary ng taxing power ni LGU, ni probinsya, ni province, ni munisipyo, ni barangay, at ni city. So, saan ba yun? Baka sa next slide. Ito pala yung lumabas sa exam. Yung exact na section, kung anong section to makikita sa LGC. So, i-take note nyo to si section 191 ng LGC, LGU shall have the authority to tax rate not oftener than once every 5 years, but in no case shall such adjustment exceed 10% of the rates fixed under the LGC. So, lumabas po yan. So, after once every 5 years po, pwede po si LGU mag-increase ng tax rate pero hindi po lalagpas ng 10% ng rate na naka-state po doon sa LGC. Take note niyo po, general provision po ni LGC. So, ito po yung magiging basihan po ni LGU in creating their ordinance po, na pwede po siya mag-increase once every 5 years pero not to exceed 10%. Ulitin ko po lumabas po to, yung hinanap po. Ay, parang tatlong talaga, swerte nyo na, lalabas din po siya sa exam. Kasi itong passage lang, section 191,
Tatlong question po to last time sa ano po namin. Last time sa exam po namin sa April. Lumabas si once every 5 years, si 5 years yung hinanap, si 10% yung hinanap, at saka yung section, exact section number. Lumabas po to, kaya take note nyo yan. Ayan. So, valid tax ordinance, hindi ko na ito yung valid tax ordinance and revenue. So, ito kung paano, ito naman, sinasabi dito sa section 41, yung yung validity ng isang tax ordinance, ha. So, mas i-explain yan sa, wait lang po, hanapin ko lang yung notes ko, kunin ko lang. Ayan po. So, valid tax ordinance. Hanapin ko lang siya. Yung summary, may ginawa na kasi akong summary nito. May slide. Doon ko siya nilagay sa final coaching. Ito kasi last time, nag-prepare, talaga ako ng discussion, nag-prepare per book. Pero dito po, hanapin ko muna siya. Yung babalikan ko na lang, yung procedure talaga for, ng ordinance. Ano ba yun? Baka ni-next ko na. Wait, ha. Ayan, nasa next na pala. Nasa next slides. Hinanap ko pa yung notebook ko. Ayan. So, ito po yung procedural requirement of tax ordinance and revenue measure. Ito po siya, lumabas po siya sa exam. Sorry ha, hindi ko kasi hindi ko kasi talaga pinag-aralan ulit yung mga slides ko. Kasi nga, di ba sabi ko kahapon, sa sobrang busy ko sa office, kasi dalawa pa rin talagang office hinahawakan ko for now. Lalo na ngayon ako na yung talagang nagpe-prepare for the budget. Hindi ko na talaga na-review. Tapos, yung review din talaga, inano lang to ni Sir Charles, in-offer niya lang na baka pwede. So, hindi ko na talaga, wala akong time na mag-check. Hindi ko din memorize yung sinulat ko dito sa slide. So, ayan, meron pala siya. So, take note niyo po to, ha. Kasi lumabas to sa exam din po. Yung procedural requirement ng tax ordinance. Yung tanong naman doon is, hinanap, siya, question during sa exam namin is yung validity nga po ng tax. So for example, out of the 7, may isa dito na hindi ginawa ng SB natin po, ha. For example, hindi siya nag-send ng written notice to interested or affected parties. Tapos doon biglang nag-public hearing lang siya. Nag-public hearing, yung first procedure is nag-public hearing, nag-approve siya ng ordinance. Pero pag wala talaga tong written notice to interested or affected parties, hindi magiging valid yung ordinance. Ha, pag isa dito yung kulang talaga, yung sa problem kasi talaga dito, binigay, parang hinanap doon kung ano doon ang mali sa 7 na procedural requirement. So, may ipinasok na isang item doon. So, dapat kabisado nyo to, yung pagkakasunod-sunod din since procedural to. Ha? Take note nyo po to. So, baka lang naman lalabas din sa next exam nyo. Ha? Tapos, may question din doon about sa kung kailangan, ano yung kailangan, basta yung sagot is yung public hearing na dapat kinakandak siya to make the ordinance valid. Ha? May mga problem, may problem doon na saan sa requirements dito ang kailangan para maging valid yung ordinance. Tapos sinulat lahat yung mga mali. Tapos may public hearing. So doon yun na yung ipipiliin nyo si public hearing. Since si public hearing required siya para maging valid yung ordinance.
So, any procedure po na wala dito sa 1 to, hanggang 7 lang ba to? Ayan. Hanggang 7 po, hindi po magiging valid si ordinance. Ha? Take note nyo po yan. Pag yung ulitin ko ulit ha, pag may kahit isa dito sa procedure ang hindi nasunod ng LGU, hindi magiging valid yung tax ordinance kasi pinupost yan, pinapublish yan. Tapos naka-steps yan. May mga procedural nga po. May schedule kung kailan sila nagbibigay ng written notice sa public hearing. Wait hanapin ko lang siya ha. Kasi may may mga sinulat or i-discuss ko na lang ulit. Total, ibabalik naman natin yung discussion na to sa final coaching po natin. So, wala akong time maghanap sa notes sa mga summary ko po. Pin-highlight ko na yon. Tapos, 1 year na din kasi nakalipas. Parang napupuro yung utak ko. Sana ba yun? Hindi ko mahanap. Sa dami ng notes ko. Reappointment, ordinance. Sana ba yung ordinance dito? Valid ordinance. Ayan. So ulitin ko lang po ha. So pag wala pong ordinance, again, wala pong authority si treasurer na mag-collect po ng mga taxes or mga regulatory fees, ha? So kailangan ito posted to sa bulletin board. Posted yan sa bulletin board nyo po to 3 conspicuous places. Dapat kitang-kita yan para para maging valid yung kino-collect ni Tres. So, hindi ko talaga siya mahanap sa notes ko. So, baga sa pakabilang notes. So, any question po regarding dito? So, ito na po yung sinasabi kong taxing power. So, hindi po lahat ng sources of income po. Ito po yung sinamarize po dito ni Elton. Ito yung general collection o general sources of income na pwedeng i-collect ni LGU. Other than dito, na wala dito, yun na po yung mga limitation niya. Yun naman po yung mga taxes na nasa NIRC po natin, sa National Internal Revenue Code. So ito po yung pwedeng sources of income ni LGU. So, ayan. So, nakita nyo na may mga check siya. Check kay city. Tapos, ito check kay municipality. So, ito po sinamarize ko na po yung book. Kasi sa book, sa book, naka-segregate lang siya. So, ito, sinamari ko na siya. Like, for example, tax on transfer of real property ownership. Yung may authority lang to collect tax on transfer, si province at saka si city lang. So, tax on business or printing and publication, yung may authority, ayan. Yung mga pwedeng i-collect ni province at saka ni city, ito po nakasummarize kung ano yung naka-check. So, basahin nyo na lang po at kabisaduhin nyo po kasi lalabas to sa exam. Yung lalabas sa exam, maaari po na yung tanong nyo, which of the following sources of income ang pwedeng i-collect at city. So, dapat kabisado nyo to. So, kung ano lang yung kay city at saka province, yun yung magiging answer nyo sa question. Tapos, may out of this lang po dito, parang aabot talaga sa 5 or 6 question. I don't know sa latest na exam, pero last exam po, marami pong tanong na umikot lang po sa taxing power. Po. Hello po. Ayan. Take note nyo po yan. Yung parang yung lumabas talaga sa exam, ito, yung taxing power, pipili kayo kung ano yung mga taxing power na ini-impose ni province at saka ni city. Yung mga tax na pwedeng i-collect ng lahat like province, city, and municipality, like the real property tax.
Yung real property tax at saka mga additional idle lands, ito. Ang pwedeng mag-collect niyan si province, si city at saka si municipality. Ganyan po yung magiging exam niyo po. And siguro po marami na din po kayong question na nasagutan sa mga rate, tax rate ng mga sources of income na po na to, ha? So, any question po regarding po dito? Kasi maraming lumabas dito lang, umiikot lang siya. Ma'am, excuse Intindihin nyo na lang. Yes Good po. evening po. May question lang, ma'am. Oh, yes po. Ma'am, pwede bang maging reason para hindi ma-revise ang tax ordinance or yung tax code na hindi nare-reach yung target or hindi nakokolekta ng yung ibang mga dapat kolektahin sa tax ordinance? Yes, Pwede ba siyang pwede po reason? siyang i-revise po. Pwede po siyang i-revise po, ma'am. Bali si ano po, gagawa po ng resolution si ano dyan. Gagawa po ng resolution si SB po. Tapos si Tres po. Si Tres kasi yung mag-i-inform dyan kay SB. Like for example, yung ano nyo, like for example, pag may economic enterprise po kayo, mostly nangyayari kasi dyan na yung collection nyo po sa economic enterprise po ng isang LGU is sobrang mababa na. Kasi di ba yung economic enterprise is para siyang business. Pero si LGU kasi more on social and charity kasi siya. Like for example, may hospital kayo, ha? May hospital. Pero yung hospital nyo is hindi talaga siya income generated. Pero yung hospital nyo is parang may ordinance talaga na economic enterprise siya. So pwede nyo po siyang i-request to revise na hindi na po siya gagawing economic enterprise. So same with the other collection po na mga sources of income na for example, yung sinet nyo na target is yung sinet nyo na target is ganito yung amount. So tapos wala talaga kayong collection. So pwede nyo po siya tanggalin doon sa ordinance nyo. Ayan. Kasi hindi naman siya sinasabi na mandatory sa LGU na i-collect siya. Depende po yan sa ordinance ng kung ano yung ina-approve ng LGU po. Pero at least, ito, yung sa real property tax talaga is kailangan talaga to. So kaya hindi siya pwedeng i-remove sa niyo po, sa ordinance. Kasi parang hindi naman siya talaga sinasabi na mandatory. Pero required na at least kasi nagsiset ng ordinance din naman sa mga real property is based naman sa LGC naman to. So mga sinasabi sa LGC, as much as possible, merong ordinance nito, ha? Unless hindi po siya applicable sa LGU nyo, like ito nga po. Pero yung mga other fees and charges po, pwede pong alisin po sa sa LGU nyo po, sa ordinance nyo po. Tapos doon nyo na lang, pag may mga unting collection kayo, doon nyo po pinapasok sa mga miscellaneous na lang. Parang sa miscellaneous na lang siya na income papasok. Yes, ma'am. Thank you very much. Ma'am, follow-up question. Yes po. Pwede ba ma'am mag-recommend ang municipal treasurer sa Sangguniang Bayan para i-revise yung tax code? Kasi alam naman natin na maraming mga LGUs na ang tax ordinance nila napakatagal na hindi nare-revise. Opo, yes po ma'am. Kasi since ikaw po yung overseer po ng ng income generate, 'di ba ikaw function mo po is to ikaw talaga yung sa income generating power side ni LGU. So ikaw yung mas may alam kung paano ka makapag-generate ng income ng LGU. So ikaw po yung magpo-propose, ikaw po yung magse-set ng mga proposal. Tapos talaga mostly yung mga LGU talaga ngayon hindi pa nagre-revise yung mga 1990s pa na mga ordinance. Tapos nire-repeat lang kahit na yung tax rate niya, unting LGU lang yung nag-a-apply nung section 191 ng LGC. So pwede po yun. Pwede po ikaw, pwede po si Tres. And
si Tres talaga may parang authority na mag-inform kay LGU o kay SB at saka kay Mayor. Ha? Task po yan ni Tres. Kasi ikaw lang yung may actual na lookout talaga sa takbo ni LGU. Lalo na sa collection niya. So, pwede po yun. Okay, ma'am. Thank you very much. Formal letter lang po yan. Ginagawa po ng treasurer namin yan. Siya po yung nag-ano talaga. Nagre-request ng mga ganyan ng mga revision. Tapos ayan, pinag-aralan din naman yan ng SB. Tapos yun nga po, may mga procedure. Ayan po. Pwede po yan. Pwede po. So, any question pa po? So, ito po ha, lumabas po talaga to sa exam. Take note nyo po talaga to. As in, kung kaya nyong i-memorize nyo. Ito naman, basta alam nyo na lang, madali lang naman tong i-memorize. Ano nga po, dun sa base po sa section 191 po, pwede po nga, dun po sa ano po, okay, sa revision, di ko alam yung ilang years, pero yun nga po, once every 5 years. Every 5 years. Ayan. Once every 5 years po siya sa LG, o sa ano, yung sinasabi nga sa section 191. Ha? Ang revision sa assessors is Yes, 3 years. Pero revenue code is 5 years. Ayan. Okay. So once every, ayan po. But not to exceed, yan po, 10% rate. Ayan. So nasa ano yan po ha, lumabas yan sa exam. Tapos yung section niya, section 191 of the LGC. Basta take note nyo to ha, kung ano. Pero may ano naman dito, nasa file naman natin to, na-upload na ata yan ni sir. Ito, yung mga slides ko talaga. Kung nabasa nyo na yon, yun lang naman yung ginagamit ko sa pag-discuss sa inyo today. Sa pag-discuss. So, okay na po tayo dito ha. So, memorize nyo yan kasi later sa pagko-compute po natin ng mga problem, sa pag-solve po natin ng problem ha. Babalik po tayo dito. Ayan, common limitation. Ito hindi ko na to i-discuss ha, kasi yung limitation nga po, ito yung mga nasa NIRC. So hindi naman lumabas sa exam, basta alam nyo yung ito pinaka-basic, alam nyo yan. Kasi ito yung sa lalabas sa exam. Wala pong wala namang akong natandaan na problem na tinanong doon kung ano yung limitation ng taxing power. Pero if ever man itanong siya, yung isasagot nyo talaga, majority, is yung mga nasa NIRC. Ha? Na mga, like for example, ito nga, income tax, documentary stamp, tax. Yun yung mga tax na tinatax ni BIR. Ha? Yun yung hindi pwede i-tax ni LGU. Ha? So, ayan, hindi ko na siya discuss. Alam, paulit na yan. Excise tax, percentage, ayan, value-added tax. Familiar naman kayo pag nasa kayo LGU at saka sa treasury. And sa mga fresh grad naman na andito, alam na din nila to kasi mga readers lang yan. Mga readers, mga fresh grad. Masipag magbasa, masipag mag-aral. So, ayan, hindi ko na siya i-discuss. So, ito, collection of, wait po ha. Ito, collection of taxes. So, tax period and manner of payment.
collection of taxes. So, unless otherwise provided in the LGC, the tax period of all local taxes, fees, charges shall be the calendar year. Such taxes, fees, charges may be paid in quarterly installments. So, calendar year po siya from January 1 to December 31. Ha? Yan po yung tax period. Tapos, yung manner of payment po, pwede po siyang i-pay annually or pwede po siya quarterly. So, kung may mga taxpayers po kayo, like sa business tax po at sa real property tax, pagpipiliin po nila quarterly, allowed po yun. Pwede nyo, hindi nyo sila pwedeng, lalo na pag malaki masyado yung tax, hindi nila kaya i-full payment one time. So, pwede nyo po siya i-offer ng quarterly payment. So, accrual of tax, unless otherwise provided in the LGC, all local taxes fees shall accrue on the first day of January of each year. However, new taxes, fees, charges, or changes in the rates thereof shall accrue on the first day of the quarter next following the effectivity of the ordinance imposing such new levies or rates. Ayan po So pag may January 1 po talaga yung accrual ng tax po natin. So from January 1, dyan na po, nagtatax na po tayo dyan. Pero pag may mga bagong tax po, may mga bagong tax ordinance si LGU, so nag-accrue po siya first day of the quarter next following the effectivity. So the quarter next, yung next quarter of the following quarter of the effectivity of the ordinance. So hindi naman siya lumabas sa exam. Pero take note nyo lang po kasi magiging basihan po natin to sa computation po ng mga taxes po natin. Again, tax period, calendar year po natin, and manner of payment, pwede quarterly installment, pwede annually. Tapos, yung approval is sa January 1 po talaga siya, January 1st. Yung Ma'am, excuse question po. Yes po. Yes, ma'am. Kasi, di ba, base sa Local Code of 1991, ang business tax, di ba, from January 1 to 20. So, pag nag-21 na siya, may surcharge na siya na yes, po. 25% and every month na hindi pa nakaka-renew, mag-additional lang 2%. Ma'am? Opo. Yes po. Pero ma'am, di ba sa RA 11032, ang ease of doing business or government efficiency, pwede na yung anniversary date. Tama po ba ang pagkakaunawa ko, ma'am, sa mga business establishment na kung kailan sila kumuha ng permit, pwedeng ang ano nila ay yun din kung anong buwan sila or araw na kumuha ng permit, yun din ang magiging expiration nila. Pero ma'am, pag halimbawa wala yun sa tax code, hindi ba siya pwedeng i-implement na nasa RA 11032 na siya? Pagdating dun sa anniversary date, expiration ng business permit. Yung sa practice po talaga namin, ma'am, is dun talaga kami nagbe-base sa sa January 20 unless mag-e-extend po. So hindi po so depende po siguro. Wala akong idea sa ganyan po pero sa amin talaga siya sa yung RA na bago, yan nga pong anniversary date, hindi siya in-apply sa LGU namin since hindi po siya na po sa ordinance po namin, in-apply sa ordinance po namin. Siguro po sa BIR, baka sa BIR. Wala kasi akong idea sa namin, sa licensing. Yes, may mga ibang LGU kasi ma'am na yan na rin yung practice nila pero hindi ako sigurado kung nasa local code nila kung sinama na sa revision pero sa sa amin kasi hindi siya in-apply sa amin. Yun nga po, no idea ako sa ibang LGU kasi sa amin hindi siya in-apply. Kasi nga po, yung sinunod lang po ng Ma'am Res namin is kung ano yung ordinance na po. Kung may extension man na i-release si SB,
Yun lang din po yung nililimit po ni Tres. Wala yung mga anniversary date ng expiration, ganyan. Wala talaga siya. Yes po. Itatanong ko po yan sa licensing namin na. Pero sa pagkakalam ko talaga, like for example, na-extend kami ng deadline ng business taxes. Last Friday pa ata, yung deadline namin, last Friday. Kasi nag-request po ng extension. Yun lang. Yun yung alam ko. Ewan ko dito. Yes, ma'am. Thank you very much. Di ko alam kung baka may mga LGU, may mga taga LGU po tayo diyan. So share sa experience niyo po. Ha? Kasi sa amin talaga hindi namin in-apply yan kasi hindi nga po yan na-establish sa ordinance po ni LGU. Pero siguro pag i-apply na siya sa ordinance, saka na siguro i-apply. Pero itatanong ko pa din si Ma'am Tres namin diyan ha, itatanong ko siya. At saka si licensing po namin. Kung bakit hindi siya in-apply sa office pan o hindi siya in-apply sa LGU namin. So any question pa po? Ayan, same kay Ma'am Lori Jane, di din daw po in-apply sa LGU nila. Ayan. So may mga LGU na naka-state. Ayan, pag siya sa ordinance nga po, nakapasok siya sa ordinance or yung parang hindi ba yun, parang idinagdag siya sa ordinance nyo na ginawa ng resolution, ayan, na gawing anniversary date. So ayan po siya. Parang nagbe-base pa din po talaga sa approve na ordinance ni LGU kung ano yung pinapractice. Pero itatanong ko po kasi hindi ko po kabisado yung ni licensing nga po. May licensing officer kami. Ako sa operation lang kasi talaga po. Tapos sa internal audit. Ayan. Pag sa po siguro, Ma'am Jana, pag talaga siya, CRA naman po talaga yung dyan. Pero, kasi yan, di ba? May Republic Act po tayo na sinusunod, di ba? Pero, yung revenue, yung po ni LGU, yung revenue code is parang sumusunod po siya talaga sa RA. Pero na-apply si RA once pag ini-declare din po ni LGU. Pag i-apply nila yan, parang anong tawag doon? I-adapt, ma'am, i-adapt. Depende yan. Pag i-adapt po siya ni LGU. Sorry talaga, ang hirap po talaga Tagalog. Pag i-adapt po siya ni LGU. Parang ganyan. May mga impositions, may mga CRA, may mga declaration po siya. Pero parang may time frame kung kailangan kung i-apply ba nila i-apply ba nila o hindi. Pero pag ni-require talaga na mandatory talaga siya, pag sinabi doon na mandatory na LGU kailangan mo ganyan na immediately ginagawa ng resolution yan. Like for example, ano pa yung example na ayan po, yung for example, yung creating ng mga sa mga LGU, may inilabas na 'di ba, yung mga mandatory creation of offices sa mga LGU. Like for example, yung sa agriculture, yung parang sub-office o hindi sub-office ng agriculture. Yun, basta parang narinig, na ko lang yun, yung ganyan. Sinabi kasi na mandatory. So, sinabi ng DILG, since mandatory siya, dapat i-adapt ka agad ni LGU, since mandatory. Tapos, yung problema naman doon is yung PS limitation naman ni LGU. Ganyan. So, hindi po siya, pinag-aralan din po yan. Parang din niya, pinag-aaralan ng mga
affecting na mga parties. Ayan. Ako maganda kasi ko. Kasi naman kamalo ka si Priya na tunay nga wala. Ayan, yan po. Additional po explanation ni Sir Mark, may local economy si LGU, kaya i-adapt muna through SB resolution. So, ayan. So, any question pa po? Sorry, words. Ay, anyway po pala, add-on ko lang siya. Mapuyat nga. May mga question pa po kayo. So, pag may time po kayo ha, or bukas po, may mga time po kayo, paki-prepare na lang po ng mga ano nyo, yung mga tanong nyo dun sa mga quizzes po natin, na pag may hindi po kayo masyadong naintindihan. Pero siguro naman, majority naman siguro na gegets nyo naman yung mga quizzes. And by now, alam ko naman na nabasa nyo na talaga yung buong L2. Paki-prepare na lang po ha, kasi bukas, hindi po ako, since bukas, Monday, mag-prepare po ako kasi pupunta po akong Cebu. Yung ano ko kasi yung barko is 8 PM po. So, hindi po ako makapag-discuss po. Pero magdadala naman po ako ng laptop kasi after ng seminar po, magdi-discuss po ako ng gabi sa inyo. Sa Tuesday na po ako magre-review sa inyo, ha? Sir Amado po. Ano po ba ang problema kung hindi mo ma-access yung link? Paki-PM na lang po ha sa sa messenger po, ha? I-assist po kita para ma-access po yung link. Hindi po din ako naka-prepare ng ibang tawag yung mga portal na pwede ko po siya yes po, ma'am. Po ako sa Philbo bukas kasi ginawa ko kasi akong OIC ng budget last February 16. Tapos wala talaga akong idea sa budget. Kaya pinipilit ni Mayor na mag-join ako. Para daw masagot daw yung mga problema namin. Kasi marami talaga yung problema yung budget namin ngayon. Iniwan sa akin. Ang dami. Masakit ulo ko. So kapag nandun po kayo, Ma'am Jency, let's meet. Let's meet po. Siguro po, nilagyan po ni Sir Gertie May, Ma'am May, siguro po yung Ma'am Rowena na nilagay po ni Sir Gastet po, siguro po. Same, kasi wala po akong wala po akong ginamit na slides, kundi yun lang yung sineshare din po dun sa po natin, dun sa GC. Kay Ma'am Lovely. Ano po kasi sabi ni Sir May, nagdi-demand din po kasi ng 7 PM ng gabi po. So, ayan, pwede po akong 7 PM ng gabi. Tapos may weekends naman, kaya ko naman mag-discuss talaga ng weekends, ng weekends, ng 8 to 5. Nagkataon lang talaga kahapon, wala talagang kuryente sa amin. Pero naman, kahit po, tanungin niyo po yung mga previous client ko po. Nagdi-discuss talaga ako ng Saturday. Flexi po tayo, flexi. Pag hindi lang po talaga busy, hindi dinidemand. And open po talaga ako palagi sa open po ako sa mga questions, sa mga po. Then, pag may mali naman po dun sa nagawa kong question, yun na lang po. Kasi baka may mga question pa kung hindi na-edit dun. Sa copy-paste lang ng yes po, Ma'am May. Alasan po kayo, May. Anong office po kayo? Chika-chika na lang po tayo, ha? Since 9 o'clock naman. Tapos ito,
Ayan, time of payment. I-discuss na lang natin sa ano po yan. Next meeting natin. So, prepare nyo na lang po yung mga ano nyo ha. Yung mga questions nyo po. Hello, ma'am. Ma'am, saan office po kayo, ma'am? Anong LGU po? Baka nasa treasury rin po kayo, nakakahiya naman po. Napaka-lucky ko po, hindi ba ako kilala ng mga nasa treasurer's office, ha? Kasi mahiyain po talaga ako, sorry po. Makapal ang mukha ko magre-discuss. Kasi ano, walang face. Ay, accounting office. Lanao, ang layo pala. Malayo yung Lanao sa amin eh. Wag mo. Mayan talaga ako. Sige po, baka po ano, may mga, pag makapunta po ako ng Lanao, or ano, basta pwede naman ako mag-visit. So, sige po, any question pa po? Kasi yung iba bukas na, sa next meeting na po natin i-discuss ha. Tapos, ano po, mag-review pa ng notes ko para hindi naman nakakahiya mag-discuss kasi nakalimutan ko na 1 year na po kasi talagang 1 year. I-off ko na po muna yung recording po natin ha. Nakakahiya. Stop po muna. Ayan.